Pasimple niyang tinisil ang maliit na earpiece na nakadikit sa kanyang tenga saka kinontak si Felicity. Check the CCTV. Can you access it? Kanina pa lang sa labas ay nascan niya na yun at pinadala kay Felicity para ito nang bahalang mag-hack. Done and dusted, Gian? Swabing sagot nito. Rinig pa niyang pagputok nito ng bubblegum. How about our target? Saan siya pumunta? Pinauna niya sa paglalakad si Emilio para hindi nito marinig ang sinasabi niya. Walang pakialam ang mga tao sa loob kahit na may ibang pumasok. Hindi niya alam kung saan ay mga ito dahil siya lulong sa drogang mga to kaya ayaw magpaistorbo. Home, and it crashed there. Looks like your man shitted it out already. Sabay na napatawang dalawa at dahil may kalakasan yon, ay napalingon sa kanya si Emilio. Ginitaan ito ni Gian at nagpatiuna sa paglalakad. At nang makapasok sa pinakaloob ay nakita niya hindi kalakihang jacuzzi na may mga tao rin na nakikipagtalik habang sa malit na stage ay ilang kababaihan ng hubad na nagsasayaw. Gianna could only grit her teeth in anger. Nilingon ni Gianna si Emilio at nilagay ang dalawang kamay sa batok nito. Na tila niyayakap siya. Nilapit ang mukha upang bumulong sa tenga nito. Yes, I like it so much. Salamat sa pagdadala sa akin dito. Lumayo siya ng bahagi at matamis tong nginitian. Merong sofang malapit sa kanila at giniya niya doon ang lalaki sa kapinahiga at kagad na kinububawan. Dahil sa sulok ng kanyang matay nakita niya si Helios, napapalabas sa isang maliit na pinto. Mukhang yun ang pinaka-opisina ng boss ng club na ito. Suot pa rin niyang sombrero pero ang maskara ay nakababa pa rin. Damn girl, hindi ko alam na isa ka palang agresibo pagdating sa kama. Mahinang napatawang lalaki. Yes, I am. Pagkasabi nun ay pinisil niya na malakas ang sensitibong ugat nito sa leeg hanggang sa mawalan to ng malay. Mabilis siyang umalis sa pagkakadagan dito. Nang makitang nakalayo na si Helios, pasimple siyang naglakad patungo sa pinto tahimik na pumasok doon. It was locked but no lock had won against Diana's godly technique. Mabilis siyang nakapasok sa loob ng walang kahirap-hirap. Ni isa man ay walang nakapansin dahil lahat ng tao sa labas ay abala sa pakikipagtalik. I'm in, Felicity. Inform me if someone's coming. Aniya, mabuti na lang at nasa padar na katabi ng pintuan ng switch ng ilaw at hindi kagad yung binuhay ni Gianna. Nang makapasok sa loob, muli ginamit niyang scanner ng contact lenses para ma-detect ang kinaroroonan ng hidden camera at nang masigurong wala isa ka lamang niya binuhay ang ilaw at nilak ang pinto. Tumambad sa kanya kung anong itsura ng maliit na opisina. Unlike the outside, which was dirty with sex and inside was cleaner than Gianna had expected. May sofa set at mahogany table saka cabinet na puno ng librong naroroon at ang mesa ay ilang folder lamang ang nakalagay. There was an ashtray without mountains of cigarette butts in it. May halong pagmamadali ang kilos ni Gianna habang ginagalugad ang mesa. The files on top were nothing but a report of the club sales. Bawat drawer ay nalughog din niya pero wala siyang makita. Damn it, masyadong matagong lalaking ito, Felicity. I can't even find a single file. Iritadong sumbong niya kay Felicity habang pinalalanda sa mga daliri sa libro na nakadisplay sa shelf. Hinahanap niya baka may button siyang makita at makahanap na sikretong lagusan patungo sa isang basement. Posible kayang hindi yan ang hideout niya? Tanong ni Felicity. Umiling si Gianna kahit hindi naman niya nakikita ng kaibigan. No, it's impossible. Nakita kong pumasok dito ang assistant niya. I'm sure there is something in here. Habang nagsasalita, hindi niya tinigil ang pagkapasa mga libro hanggang sa makarating siya sa pangalawang shelf. Sa baba't sa ikaapat na libro ay may nakapa siyang kakaiba. When she took a look at the book, her brows slightly frowned. The title of the book was Vera. Hindi niya alam kung coincidence lang ba yun o mahina niyang tinulak papasok sa shelf ang libro at nakarinig siya ng lagitngit. The shelf moved slowly to the side, revealing a circular stairway leading her downstairs. Kinuha niyang flashlight at mabilis iniskan ng hagdanan. Baka sakaling may trap, pero nagtaka siya dahil wala siyang makita. Gayunpaman ay nanatili siyang alerto habang pababa ng hagdan. There was no light kaya ang flashlight na hawak ang gamit niyang liwanag. It took her 16 steps before finally reaching the flat ground. Agad niyang nakitang pulang ilaw sa isang sulok. There was a CCTV camera. Felicity, can you see me? Tanong niya sa kaibigan. Gusto niyang makasiguro kung konektado pa ba to sa kanya. Don't worry, I got you covered. How about Helios? Tanong niya. Nakarating siya sa nag-iisang mesa at upuan na nandoon. Bukod doon ay meron ding pang-isahan. Tumaas ang sulok ng labi ni Gianna. It looks like this is the boss den. Pero mukhang malinis ha? It's not even the smell of pleasure.
Biro pa niya't mahinang napatawa. Napatawa rin si Felicity sa kabilang linya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay kagad na nawalang ngiti ni Gianna dahil na nakita niyang larawan sa isang picture frame na nakapatong sa mesa yung larawan niya habang tumutugtog ng gitara. This was her as Vera, 5 years ago. Nalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang inikot ang flashlight sa pader at doon niya nakita niyang iba't iba niyang mukha habang tumutugtog ng gitara kasamang kanyang banda. The photos were taken from different locations. Mukhang kahit saan nagtutugtog ng banda ay merong larawan ng lalaki. Fuck, usal niya. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala. What the hell is this? Muling bumalik ang tingin niya sa mesa at doon ay may isa pa siyang natuklasan. Gian, Felicity called out to her but she didn't answer. The other picture she saw, inserted between the glass and the wooden table, was picture of Nash. His black eyes, which shine like marble, wavy brown hair, and flamboyant smile, is as if he's smiling at her. Mabilis na tumibok ang kanyang puso at marahan niyang hinaplos. Nash, nahina niyang sambit sa pangalan nito. Was she missing her? Or was it just the desire to see him because of beer? Gianna! Ang matinis sa sigaw ni Felicity ang nagpabalik sa katinoan ni Gianna. Yes, I'm here. Alam ko, kaya umalis ka na dyan. The assistant is coming on your way. He's here. Malamig niyang sagot. Gusto man niyang kunin ang larawan ni Nash ay wala na siyang oras. Hindi niya na pinatapos ang sasabihin ni Felicity at mabilis sa tinakbo ang hagdan paakyat. It is better to expose herself outside than to be trapped inside. Kahit mabilis ang takbo niya, ay wala pa rin siyang nalikhang tunog. Isang minuto lang nakarating na siya sa itaas. Mukhang hindi inasahan ni Helios na may tao sa basement dahil nakatalikod to sa kanya na makita niya. Pero yun ang akala niya dahil bigla itong humarap at tinutukan siya ng baril. Pagkaraan ng ilang tauhan pa nitong pumasok sa loob, imbis na kabahan ay lalo lamang nagpakita ng tapang si Gianna. Nakagising niyang tinitigan si Helios na nakatutok pa rin ng baril sa kanya. Sino ka? Matalimang boses na tanong nito. Nagkibit ng balikat si Gianna pero hindi nagsalita. Pero si Felicity na sa kabilang linya nagsimula ng magpanik. Shit, Gianna, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na lumabas ka. Why didn't you listen? Saway pa nito. I have already sent a backup. They will be there soon. No need. Wala ka bang tiwala sa akin? Bulong ko na tanging si Felicity lamang ang nakakarinig. Humakbang si Helios palapit habang nanatiling nakatutok ang baril. Pinaikot niyang tingin sa loob at 5 tauhan ang pumasok at bawat isa ay may baril na nakatutok sa kanya. The lights were still on and she knew that Helios clearly saw her expressions. Her eyes sees it all. Hindi siya natatakot kahit na ilang baril pang nakatutok sa kanya. Tinatanong kita, babae, sino ka at paano ka nakapasok dito? Puno pa rin ang pagbabantang boses ni Helios. Imbis na sumagot ay malakas niyang pinalong kamay nitong may hawak na baril at nang mabitawan niyo ng lalaki ay kagad niyang sinalo sa kabinaril ang ilaw. Sa bilis ng pangyayari hindi nakahumang assistant pati na rin ang tauhang nakapalibot sa kanya. Dahil sa pagkabasag ng ilaw ay biglang dumilim sa loob at ang tanging liwanag ay galing sa putok ng baril. Hindi tumigil si Gianna kahit na madilim ang paligid ay mabilis niyang inatake si Helios habang ang tauhan nito ay nagpaputok ng walang patutunguhan dahil hindi alam kung saan ang target. Mga bobo, stop shooting! Tahol nito. Ramdam ni Gianna na tamaan ito ng bala dahil napaigik ito habang hawak niyang braso matapos sanggain ng paparating nitong suntok. Aaminin ni Gianna na katulad niya, magaling ring makipaglaban si Helios. Sa dilim at hindi ito nakitaan ng takot, he respects him for that. But sorry, hindi na siyang dating Gianna na mahina't laging natatalo sa kalaban. Malakas nang binigwasan ang mukha nito habang pigil pa rin ng isang braso. Pinatid niya ang mga paa nito at nang mapaluhod ito sa sahig ay kinubabawan niya ito sa kailang beses sinuntok sa mukha. Kahit itong assistant ng boss niya, kahit araw-araw pa niya itong nakikita hindi siya makaramdam ng awa. This guy is still part of the syndicate that they are targeting. Even Sadie, kapag dumating ang panahon na magkatapat sila nito, hindi siya mangingyemeng labanan ito. Sinubukan labanan ni Helios si Gianna pero mukhang malalayatang tama nito dahil ramdam ni Gianna ng mihinang puwersa nito. Sinabunutan niyang buhok nito sa kamalakas na hinampa sa sahig bago tumayo tinarap ang ibang tauhan. Nakasaradong pinto kaya walang nakakarinig ng kaguluhan sa loob na pinagpasalamat ni Gianna. Felicity, mahina niyang tawag sa kaibigan gamit ang malakas na pakiramdam sa dilim ay maingat pero mabilis siyang naglakad palapit sa pinto. Shit! Help me up! Biglang sigaw ni Helios. Huwag niyong hayaang makatakas ang babaeng yan. Dumagundong ang boses na dagdag pa nito. As if magpapahuli si Gianna sa mga to. Nang maramdaman na may papalapit sa kinaroroonan niya,
ay binigyan niya ito ng high kick at sapulto sa muka dahilan para matumba ang kalaban. Sinamantala yun ni Gianna para lumabas sa secret room at kagad at tumakbo palayo. Pero sa dami ng tao pa rin sa labas ay maraming sagabal sa daraanan niya, lalo ng ibang nakikipagtalik sa sahig. Walang pakundangang inapakan ni Gianna ang mga to para kagad na makalayo pero kagad rin nakasunod sa kanya palabas si Helios at sa kasamahan nito sa mabilis siyang pinaputukan. Shit, Gianna hissed when the bullet grazed inside of their neck. Pero hindi niya pinansin yon dahil sa putok ng baril ang nagsipulasan ng iba pang tauhan at pati ang ibang abala sa orgy ay tila nagulat, samantalang iba'y baliwala na tila sanay ng mga to sa kaguluhan. Felicity, give me some distractions, she said, panting. Lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo habang iniiwasan ng tauhan na mahuli siya. Kapag nilabanan niya mga to ay siguradong makukorner lang siya at lalo't patakit na siya sa hagdan, palabas ng exit. Mabuti na lang at idigan ng karami ng tauhan nandoon kaya pa yung labanan ni Gianna. Get the heck away from there, Gian. Your boss is on the way back. He'll be there in a minute. Mukhang kagad nang naimpormahan ni Helios. Damn it. Nang makarating sa pinto ng exit ay may isang tauhang nakahabol sa kanya pero mabilis tong binaril ni Gianna sa kabinuksan ng pinto. Inihanda niya ng sarili, baka may kalabang naghihintay sa kanya at hindi nga siya nagkakamali. 2 bouncer ng club ang naghihintay sa kanya. Ang exit na nilabasan niya ay backdoor na ng club at hindi sa first floor na pinagpapasalamat niya dahil wala nang ibang taong naroon bukod sa 2 dancer. Ngumisi siya. Ininda niya ang sugat sa leeg saka tumalon at sinipa sa leeg ang isang lalaki na siyang unang umatake sa kanya. Malaki ang katawan ng dalawa, halos doblang laki sa katawan niya. Hindi natinag ang lalaki dahil sa lakas nito at muling nakapalag ay mabilis nang ikinasa ang baril. Saka binaril ito sa sentido. The bad guy landed in front of her while the other one pounced on her. Nang makita to ni Gianna ay mabilis siyang nag-backrolling sa hinugot ang dagger na nakatago sa kanyang bota sa kapinuntiriyang mata ng papalapit na kalaban. Ngumisi si Gianna. Ace! Bulong niya sa kakagad na tumayot mabilis at tumakbo. Iniwan niya lalaki nagsisigaw dahil sa punya na nakatarak sa mata nito. Isa lamang ordinaryong punyal at hindi siya nababahala dahil hindi yun matitrace pabalik sa kanya. Gian! Biglang tanong ni Felicity sa suot niyang earpiece. I have already sent someone to create chaos inside the club. Huwag kang mag-alala, hindi ka nilang masusundan. Nakarating na si Gianna sa parking lot na magsalita si Felicity. Thanks, take care of the CCTVs here. Utos niya sa kasinuot ang helmet at mabilis na nilisan ang lugar na yon. Papalabas na siya ng vicinity ng club nang makita niya si Sadie na malalaki ang hakbang na tinungo ang club. Hindi bumagal ang pagpapatakbo niya sa motorsiklo kahit pa ilang segundo itong napatitik sa kanya. Hindi siya nag-aalala na baka kunin itong plate number ng motor niya at ipapatrace dahil peking numero lang naman yon. What did you discover, Gianna? Was it worth taking the risk? Won't this blow your operation? Baka lalong humigpit si Mr. Monroe na itagong illegal na aktibidades niya. Felicity asked, concerned. Ilang kilometro lang nilakbay ni Gianna nang huminto motorsiklo sa tabi ng daan. Hindi siya dumaan sa highway dahil kailangan niya magpalit ng sasakyan. There was a car parked in a corner and she jogged towards it before driving it away. Ilang minutong nakaraan may isang lalaking lumapit sa motorsiklo at minanayaw yun palayo. Then I will make sure that I get another chance. And Felicity, Gianna's voice became softer. The vehicle she was driving was the latest model of the electric car that her father company owned. It was smooth and drives like stealth. Kaya kahit na mabilis ang pagpapatakbo niya, hindi maingay sa daan. What is it? Felicity asked again. There was a bit of anticipation in her voice. Malalim na humugot ng buntong hininga si Gianna. I saw a Nash photo inside there. You mean to say, isang babae lang nakalaban niyo pero hindi niyo pa mahuli-huli? Lumagundong ang malakas na boses si Sadie sa buong club pagkarating pa lang niya. Napahigpit ang hawak niya sa tali ng roba sa pigil na galit na matanggap niyang tawag ng assistant na may nanloob sa opisina niya sa club ay kakatapos pa lang niyang maligo dahil balak niyang pumunta sa bagong apartment na binili niya. Ang apartment sa tapat ng bahay ni Gianna. Pero hindi niya na yun nagawa. Nagsuot lang siya ng robot habang papalabas sa penthouse ay tinawagan niya ang piloto na umakyat sa rooftop dahil aalis sila. Mabilis siyang nakarating sa Laguna dahil ang private helicopter niya ang sinakyan nila. Hindi pa niya alam kung anong nawawala sa loob ng basement niya pero kapag may isa sa mga larawan ni Vera, ang nawawala ay hahalugugin niyang buong mundo mahanap lang ang babaeng ng loob sa opisina niya. Boss, may hinang tawag ni Helios. Ginagamot to ng doktor ng ahensya niya dahil kapag dinala ito sa ospital ay siguradong makakwestiyon sila, lalo na't may tama ito ng bala.
She was sent by someone. Nang marinig yun ni Sadie, mahigpit na kumuyom ang kanyang kamao at tumiting ang panga. Hindi niya akalain na merong daga na kagad na nakapasok sa lungga niya. Kanina pa pinalis sa mga customer at kahit mga nag-o-order sa pribadong underground club ay sinipa niya rin palabas. Kahit pinadala pa siya ni Satanas, wala akong pakialam. Pero kayo, hinugot niyang baril na isa niyang tauhan na nakatayo sa tabi niya at dinurong lahat ng tauhan sa kanyang harapan. Bakit ang bobobo niyo na kahit isang babae lang hindi niyo pa mahuli-huli? Ang masaklap pa, ilan pa sa inyong napatay? Sadie never speaks a lot. Ito yata ang unang beses na nagsalita siya ng ganito kahaba. What? Masyado na ba akong maluwag sa inyo? Gusto niya ba ulit ng iba yung trading? Lahat ng tauhan niya ay mga elite forces na kinuha niya sa training camp ng kanyang ahensya. Hindi basta-bastang mga to, pero kung nalooban pa rin sila, ang ibig sabihin nun hindi rin basta-basta. Muli niyang tinaas ang baril at tinuro sa mga tauhan. Sino sa inyong nagbitbit sa babaeng yun? Malamig ang boss, tanong niya. Hindi niya na kailangan magsalita pa dahil isa sa tingin pa lang ay puno na yun ng pagbabanta. Dahil kapag walang umamin, pamilya ng mga to ang malalagot sa kanya at imposibleng makakapasok ang babaeng sa loob ng underground club nang walang kasama. They have to have someone who has access to the elevator. It took 10 seconds before naman ni na casual shirt step forward. Nakayo kung ulo nito hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Did you recognize her face? Malamig na tanong niya. The man nodded. Yes, boss. Anong sabi mo, Gianna? Napaismit si Gianna sa malakas na boses si Felicity. Nasa apartment nito ngayon at halos kasabayan lang silang dumating nang makarating siya. Sina Marius at Christine nandito pa rin at nakikinig sa ibabalita niya. I swear, sinasyang nakita ko. Isa-isa niyang tinignan ng tatlo, mabuti na lang at weekend bukas kahit alas 12 ng madaling araw ay wala pa ring balak magpahingang isa sa kanila. So ang gusto mong sabihin ay magkakilala sina Nash at Sadie Monroe? Christine asked, and you're thinking na magkasabwat sila? If we assume that it is true, then Nash, Viera's father, is a criminal. Walang prenong bibig na sabi ni Marius. Matalimang matang pinandilatan to ni Gianna. Wala pa tayong ebidensya na magpapatunay na magkasabwat ang dalawa. Pero bakit marami akong larawang nandun? Lahat ng yun ay mga larawan ko habang tumutugtog ng banda. Ni Gianna. Bigla niyang naalalang sinabi sa kanya ni Nash noon kung saan siya nito nakilala. It's either Nash or Sadie who knows you as Vera. It's Nash. Mabilis niyang sagot kay Marius. Sa pagkakatanda ko, si Nash ang nagsabi noon na lagi niya akong pinapanood habang tumutugtog ako. But Sadie, wala akong alam sa lalaking yun. What if they are the same person? You know how we work, Gianna. We can easily wear a mask to change our appearance. Namutla si Gianna sa narinig sinabi ni Christine. Bigla niyang naalala si Vier. Vier and Sadie have the same pair of eyes. Hindi lang yon, pati buhok ng dalawang magkapareho. They even have similarities in their appearances. Pero hindi niya ito kayang sabihin sa tatlo dahil hindi niya kayang isipin isang kriminal ang tatay ng anak niya. Bagamat ganun din ang trabaho niya, masasamang tao naman ang binubuwag niya. Mariin siyang umiling. It's impossible. Magkaiba si Sadie at Nash. Napangiwi ang mukha niya nang biglang kumirot ang sugat niya sa leeg. Saka lang napansin na tatlong sugat niya sa leeg. Fuck! Nasugatan ka, Gianna. It was Felicity. Napalakas ang boses ito kaya kagad nung pinandilatan ni Gianna. Shh! Lower your voice. Saway niya at baka magising si Vier. Natahimik ang lahat habang si Felicity kagad na kumuha ng first aid kit. Nang makabalik to'y kagad siyang tinulungan na linisin ang sugat niya. Mabuti na lang at taplis lang ito. Paano kung natamaan ka? Ano na lang ipapaliwanag mo sa anak mo? Sa boss mo? Baka sa oras na makita ka niya, ikagad kanyang damputin at malalaman na lang namin na lumulutang ng bangkay mo sa ilog. Inirapan ni Gianna si Felicity. You're exaggerating it. Nagpasalamat siya dito matapos itong lagyan ng band-aid ang daplis niya. What if you go back to your band? Napatingala si Gianna sa sinabi ni Marius. Vera had died, Marius. Nope, biglang sabad ni Felicity saka malawak ng umiti. Vera is still alive and we are just waiting for you to come back. That's true. And Gianna, magagamit mong pagkakataon ito. Baka bumalik kung magpakita si Nash. Hindi ba't ikaw na rin mismo nagsabi na noon pa man, lagi kang pinapanood ni Nash na tumugtog? Agad na nagningning ang mga mata ni Gianna sa sinabi ni Christine, pero hindi lumago ang saya niya dahil kagad niyang binuhusan ng malamig na tubig ni Marius. Why are you excited? Nananabik kang makasama muli ang kabanda mo o makita si Nash? Remember what happened, Gianna, and you really know nothing about that guy. Agad na nawala ang ngiti ni Gianna. You're such a spoiled market, she pouted. What is wrong with being happy after years of not seeing your bandmate? Napaismit si Marius at hindi pa rin naniniwala sa kanya.
Alright, I will go to the club and ask Brielle that you'll be coming back para magpahanda ng pagbabalik mo. Kinindatan niya si Felicity. Brielle was their band leader at tila kuya na rin niya. Nang makaalis ang tatlo, ay saka lamang naligo si Gian at nagpahinga. Mabuti na lang hindi nagising si Vier nang humiga siya sa tabi nito. Kinabukasan nagising si Gianna dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Iritableng bumangon si Gianna pero maingat na huwag magising ang anak. 10:00 pa lang ng umaga ayon sa relo na nakasabit sa pader. At sino naman ang bibisita sa kanila ng ganitong oras? Sa pag-aakalang delivery yon ay hindi na siya nag-abalang mag-ayos at lumabas ng kwarto na nakasuot ng pajama. Saka magulo ang buhok. Pero nang makarating siya sa main door at masilip sa peephole, ang kanyang boss ay ganun na lang palalaki ng mata niya. What the hell is he doing here? Nalaman na kaya niya na akong pumasok sa lungga niya kagabi?